Barangay Love Stories. Love Stories. Kailangan ng tao na magkaroon ng isang trabaho para may pangtustos sa pangangailangan niya at ng kanyang pamilya. May ilan na pinagpapala at masaya sa napili nilang karera. Ikaw, kabarangay, anong trabaho ang kaya mong pasukin para buhayin ang sarili mo at ang pinakamamahal mong pamilya? Dear Papa Dudut, ako po si Marina, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Papa Dudut. Isa po akong babaeng bayaran. Naisipan ko pong ibahagi sa inyo at sa lahat ng kabarangay natin ang kwento ng buhay ko. Hindi po ako sumulat para humingi ng simpatya sa tao kundi para tingnan ako bilang isang babae na matapang at kayang labanan ng hamon sa buhay. Isang babae na sinubok man ng panahon pero ginawa pa rin ang lahat para bumangon at nagkaroon ng dignidad sa sarili at sa pamilyang binubuo na hindi lang basta-bastang babae. Hindi po madali ang unang araw na nagdesisyon akong pasukin ang trabahong ito, Papa Dudut. Nariyan na ang takot na baka ang kukuha sa aking lalaki ay saktan lamang ako. At syempre nariyan din ang pag-aalala kung ano ang sasabihin ng Nanay Evelyn ko sa akin. Malaking bagay talaga kung ano ang masabi ni Nanay sa pagpasok ko sa ganitong trabaho dahil dati rin siyang nagbebenta ng aliw. Isa rin siyang prostitute, Papa Dudut. Binuhay niya kami sa perang nakuha niya sa paglalako ng kanyang katawan. Hindi ito isang sikreto sa amin dahil alam namin ang trabaho ng nanay simula pa noong nagkamalay na ako sa mundo. Pero ang isang pinagmamalaki sa akin ng nanay, nabunga ako ng isang pag-ibig at hindi dahil sa paghihilata niya sa isang gabi ng pagtatrabaho. Gasgas na akong pakinggan na itong ganitong trabaho ang pinasok dahil ito lang ang paraan ko para umangat sa buhay at may pagkakitaan. Pero ito talaga ang dahilan ko kung bakit pinasok ko ang ganitong klase ng gawain. Wala akong pakialam sa mga sasabihin ng ibang tao dahil kung darating ang kagipitan ay hindi ko naman sila maasahan para tulungan ako at bigyan ako ng maayos na pamumuhay. Tanging ang sarili ko ang gagawa noon para ma-secure ko ang buhay na may makakain at nakuha ko at makukuha ko ang pangunahing pangangailangan at bagay na sa panahon ngayon ay kailangan. Ang isang tao lang na ang sinabi ay nakakaapekto sa akin, lalo na't umabot ito sa tenga ko ay si Nanay. Mabigat ito para sa akin. Siguro dahil siya naman ang nagluwal sa akin. At sa ating mga Pilipino, may say talaga ang magulang o pamilya sa bawat kilos mo na minsan ay naging toxic na. Tulad ko ay nangingialam din si Nanay sa mga desisyon ko. Pero naiinis din talaga ako sa mga choices ni Nanay sa buhay kaya hindi sa nangingialam ako. Sinasabihan ko lang din siya na hindi ako sang-ayon sa mga ginagawa niya lalo na pagdating sa kanyang mga nakarelasyon. Hindi marunong pumili ng tamang tao si Nanay pagdating sa pag-ibig, Papa Dudut. Para sa kanya, sapat ng reason ang ma-in love para pakisamahan ang isang tao at hindi na siya nag-iisip pa. Kaya nakakainis talagang makita si Nanay kasama ang lalaking kinakasama niya, Papa Dudut. Marina, wag mo akong pakialaman! Nanay kita! Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Matanda ka na nga, hindi ka pa rin nagtatanda. Ano? Bakit ganyan ka sa akin, ha? Kasi Nay, hindi mo ginagamit yung utak mo. Kailan mo ba huling ginamit yan? Huh, anong sabi mo? Gamitin mo naman yung utak mo, Nay. Iwan mo na yung kinakasama mong lalaki.
Iba na rin talagang may hinahawakang pera, no? Huwag mong ibahin ang usapan, Nay. Hindi. Nag-iba ka na dahil sa pera. Nag-iba na ang ugali mo. Ang issue dito, Nay, ay yung humihingi ka ng pera. Hindi para sa sarili mo, kundi pati na rin doon sa kinakasama mong palamunin. Sabi ko na nga ba kung ayaw mo magbigay ng tulong, sabihin mo na lang na ayaw mo. Huwag tong dami mo pang satsat. Kung bata-bata lang ako, kaya ko pang ipagbili tong katawan ko tulad ng dati para magkapera lang ako. Tulad mo ngayon, katawan mo ang binibenta. Mag-ina nga tayong bayaran. Pero iba ka, iba ako. Ngayon, sasagutin ko yung tanong mo kung kailan ka huling ginamit ang utak ko. Noong nabuo ka at nasa loob ka ng sinapupunan ko ng 9 na buwan. Ginamit ko ang utak ko nung hindi kita pinalaglag. Dahil mahal kita, ayaw kong magkasala. Kung kasalanan ng pagbebenta ng aliw, yun lang ang kasalanan ko. Hindi naman kasalanan ng umibig, tulad ng nangyari sa akin at sa tatay mo. At tulad ngayon, magkaiba lang, matanda na ako't losyang. Sana hindi mo pagdaanan ng pinagdadaanan ko. Nay, okay lang naman ako na may kinakasama ka, pero sana naman yung matino, yung may trabaho man lang. Hindi tulad niya na naghihintay na lang na lumapit ang ulam sa bibig niya. Sinaswerte ba siya? Nay, ang pangit na nga niya wala pang trabaho. Paano kayo na-inlove dun? Ikaw masyado ka mapanglait. Nay, nag-aalala lang ako sa kapakanan mo. Sabi mo nga hindi ka na bata. Dapat pag tumatanda ng isang tao, nagiging mas mabuti ang mga desisyon natin sa buhay. Pero ang sayo, paurong. Nay naman! Kung ayaw mo magbigay ng pera, wag. Aalis na lang ako. Nay, alam mo, ang tigas din ng ulo mo. Iwan mo na yung lalaki na yan. Dito ka na sa akin. Kahit hihilata ka lang buong maghapon dito sa bahay, wala akong pake. Kesa naman nandun ka sa kanya at ikaw tong naghahanap ng remedyo sa problema na dapat siya ang gumagawa. Hindi pwedeng ikaw ang bumubuhay sa kanya, Nay. Iwan mo na. Hindi ko siya pwedeng iwan. Kung hindi mo siya kayang iwan, sige. Wala kang makukuha kahit isang kusing sa akin, Nay. Di isaksak mo dyan sa hita mo ang pera mo. Sana hindi mo maranasan na ma-in love ng todo at yung pagtihaya mo lang sa kama para sa perang masubukan mo. Hindi ako katulad mo, Nay. Kahit bayaran akong babae, hindi ako tutulad sa'yo. Magiging wais ako sa lahat. Hindi ako may in love sa kung sino lang na hindi naman ako pananagutan at hindi mapapakain ng bibig ko. Hindi na baling kahit anong isaksak sa akin basta't nabubuhay lang ako. Napupunan niya ang pangangailangan ko. Basta't magkapera ako. Sige, ilako mo araw-araw yung katawan mo. Pero, ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Hindi na ako lalapit sa'yo. Hindi ako magpapakabobo na katulad mo. Hindi, Nay. Iba ako. Kahit ganito ang trabaho ko, iba ako sa'yo. Nang umalis si nanay ay sobra kong naluha, Papa Dudut. Maraming tumatakbo sa isipan ko sa mga oras na yon. At isa ang nangingibabaw sa lahat. Hindi ko pwedeng kainin ang mga sinabi ko sa kanya. Hindi ako pwedeng ma-inlove at gumaya sa kanya. Pero sa panahong yon ay naaalala ko noong teenager pa lamang ako, Papa Dudut. Dati na akong na-inlove at binigay ko sa lalaking ito ang sarili ko pero nagkalabuan kami. Kaya hindi nagtagal ang relasyon namin. Mabuti na lang at hindi ako nabuntis at hindi ako dumagdag sa lumolobong populasyon ng Pilipinas at hindi ko naipasa ang kahirapan sa isang sanggol na hindi deserve ang mundo sa isang squatters area lang tumitira. Isang pobreng buhay. Hindi dahil sa nabigo ako sa isang pag-ibig ay eto na ang gagawin kong dahilan kung bakit ko pinasok ang pagiging isang taga-aliw ng isang lalaking uhaw sa kaligayahan. Ginawa ko ang trabahong ito dahil goal kong kumita ng pera. Ito ang naisip kong trabaho na kaya kong gawin. Pinag-isipan ko talaga itong mabuti, Papa Dudut. At sa pagpasok ko ay pinapairal ko ang aking utak. Dapat wise ako sa lahat at hindi ko pwedeng bigyan ng puwang ang puso ko para sa isang walang kwentang pag-ibig. Dahil hindi nakakain ng pag-ibig. Hindi kayang ibigay ng pag-ibig ang isang maayos na bahay, damit at edukasyon. Praktikal akong tao, Papa Dudut.
At dahil sa kahirapan ay marunong akong pumili kung ano ang paraan ko para makasurvive. Pero nakilala ko si Owen. Isa siyang habal-habal driver. Isang gabi nang pauwi ako ay siya ang nasakyan ko. At pagkatapos noon ay inaabangan na niya ako at nililigawan. Umiiwas ako sa kanya pero kahit na anong iwas ko ay parati siyang nariyan para pakabahin ang dibdib ko. Ang mga titig niya ay parang kuryente, Papa Dudut. At dumating ang araw na hindi na ako makahindi na tinitibok din siya ng puso ko dahil nai-inlove na rin ako kay Owen. Pero nilalabanan ko pa rin, Papa Dudut. Ayaw kong maging kami at hindi pwedeng magkaroon ako ng relasyon sa kanya dahil hindi ito ang goal ko sa buhay ko, Papa Dudut. Miss Marina, sumakay ka na. Ihahatid na kita. Hindi, may susundo sa akin. Totoo ba? Sige na, umalis ka na. Sa palagay ko, wala namang susundo sa'yo. Iniiwasan mo na ba ako? Owen, please. Lubayan mo na ako. Marina naman. Nakakaintindi ka ba? Oo naman. Alam mo, kahit ganito lang ako, isang hamak na habal-habal driver, pero tao pa rin ako. Dahil ba ganito ang trabaho ko kaya ayaw mo sa akin? Ay naku, tumigil ka na. Sige na, iwan mo na ako rito. Hindi, dito lang ako. Hihintayin natin yung susundo sa'yo. Marina, tingnan mo ako sa muka. Sabihin mong hindi totoo na ayaw mo sa akin dahil ganito lang ako. Sinasagad mo talaga ang pasensya ko. Simpleng tanong lang naman yun eh. Mahirap bang sagutin? Makinig ka ha. Tulad mo, mahirap lang din ako. Hindi ko ugaling maliitin ng isang tao dahil sa trabaho niya. Anong pinagkaiba ko sa isang habal-habal driver? Marina? Ang sinasabi ko, may pangarap ako at ayokong matali sa buhay na ganito. Mahirap magtrabaho. Bilang waitress. Mahirap naman talaga ang buhay. Sobrang hirap magtrabaho. Kumakayod para sa pera, parang nanlilimos para lang sa pera. Mahirap ang buhay, Owen. Kailangan ko ng tagasalba sa hirap ng buhay. Naiintindihan mo ba? Marina, kahit hindi ako mayaman, kahit isang habal-habal driver lang ako, gagawa ko ng paraan para mabuhay ka. Mabuhay tayo sa isang marangal na paraan. Anong marangal? Hindi nakakakilala ng marangal ang bituka. Buong buhay ko sa squatters area na ako nakatira. Marumi, mabaho, maingay. Ayoko na ng buhay na ganun. Wala akong pake kung sa tingin mo mataas ang pangarap ko. Anong gusto mong marinig na pangarapin ko? Marina, naiintindihan ko. Pero kung makikita mo ako ulit sa pangarap mo, nandito lang ako. Sige na, iwan mo na ako please. Marina, mag-ingat ka. Papa Dudut, masakit makita na inilayo ko ang sarili ko kay Owen dahil sa mga hindi ko pagsakay sa kanyang motor, sa hindi ko pagpayag sa panliligaw niya sa akin. Pero sa mga ginawa niyang effort para ipadama sa akin na importante ako sa kanya, ay nakaramdam ako ng isa akong babaeng may dignidad. Na hindi lang ang katawan ko ang habol niya sa akin kundi ang buo kong pagkatao na nais niya lang mahalin at alagaan. Masakit palang ipagtabuya ng taong tinitibok ng puso ko, Papa Dudut. Ang sabi ko sa aking sarili na hindi pwedeng magkajowa ang isang babaeng bayaran at tulad ko sa isang habal-habal driver dahil walang mararating ang relasyon ng parehong dukha. Ang pwede kong gawin ay pigilan ang aking sarili dahil hindi pwedeng matulad ako sa ina kong hindi naging wais sa buhay. Ayaw ko magkaanak at maranasan niya ang buhay na naranasan ko.
Gusto kong ako ang puputol sa kadenang gumapo sa amin sa kahirapan. Pinagpatuloy ko ang trabaho, ang pagbibigay ng aliw sa gabi, pinagpatuloy kong gawing bato ang puso ko. Habang si Owen ay tinitignan na lamang ako sa malayo tuwing tapos na ang trabaho ko. Hindi ko alam na sa mga panahon na yon ay alam na pala niyang isa akong bayarang babae at nagsisinungaling lamang ako sa tunay kong trabaho. Na hindi ako isang waitress, kundi isang babaeng mababa ang lipad. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi matiis ni Owen na tingnan lamang ako sa malayo tuwing pauwi na ako. Isang gabi ay lumapit siya sa akin at nag-offer na ihatid niya ako. Siguro'y na-miss ko siya kaya pumayag ako. Pag-angkas ko sa kanyang habal-habal ay iba ang pakiramdam ko. Lalo na't nakayakap ang mga kamay ko sa kanya. Nakaramdam ako ng kabog ng aking dibdib at maging ng kanyang puso. Parang lahat sa paligid ay nag-slow motion, Papa Dudut. Parang ayaw kong huminto ang motorsiklo dahil kung hihinto ito ay alam kong bibitaw ang aking kamay sa pagyakap sa kanya at hindi ko na mararamdaman ang tibok ng kanyang puso. Maraming tumatakbo sa isipan ko. Kung kaya ko ba talagang pangatawanan na hindi ako papasok sa isang relasyon. Pero nang tinanong niya ako habang nakasampa ako sa likod niya kung pwede na ba niya akong ligawan ay naluha ako, Papa Dudut. Sa kabila ng mga nalaman niya sa naging trabaho ko na isang tagabigay ng panandaliang aliw ay ginusto niya pa rin na piliin ako. Pinili niya pa rin na mahalin ako. Kaya sinagot ko siya, Papa Dudut. Naging kami. Umiibig ako at tinanggap niya ako kung sino at kung ano ako. Kaya naisip kong tumigil na sa aking trabahong pagbebenta ng aliw dahil gusto kong si Owen lang ang aangkin ng katawang ko. Gusto kong maging faithful ang katawang ko sa kanya. Kahit na natikman na ako ng iba ay parang maganda pa rin na sa kanya lamang ako. Kaya nag-decide akong huminto na kahit na hindi naman niya hinihingi sa akin. Pinipilit ni Owen na punan ng lahat, Papa Dudut. Todo ang kayod niya sa buhay para may uwing pera at pagkain. Ako naman ay tinutuo ko na ang pagiging waitress ko matapos kong ipanganak ang anak namin ni Owen. Pero makalipas ang ilang buwan ay hindi ko na talaga kaya ang buhay. Nasanay na ako sa kinikita ko noong nagbebenta ako ng aliw at namimiss ko na ang trabaho ko na kung tawagin ang iba'y pagiging mababa ang lipad. Pero para sa akin ang ganitong trabaho, mababa man ang tingin ng iba, ay trabaho pa rin. At dinadala ako sa itaas dahil naibibigay nito ang mga pangangailangan ko at ng anak ko. Kung ituturing lang na trabaho ito ng ibang tao, mataas-taas ang sahod na nakukuha ko at hindi toxic ang environment ko kung maayos lang ang customer na nakukuha ko. Marunong na akong mamili ng lalaking sasamahan ko at nagbibigay ng tamang bayad na hinihingi ko, Papa Dudut. Sandali lang, baby! Tahan na, baby. Nagtitimpla na ng gata si mama mo. Heto na, baby! Sige na, ako na muna mag-aalaga dito. Owen, parang ayoko nang pumasok. Bakit? May masakit ba sa'yo? Pagod na ako. Ayoko na. Marina, magpahinga ka lang. Magre-resign na ako. Hindi ko na kaya. Sige, ako na lang maghahanap ng pera. Owen, naisip ko lang. Pwede kaya akong bumalik sa dati kong trabaho, yung… Ano? Kung papayag ka lang naman. Mas mabuti yun, malaki ang kita ko ron. Sure ka ba dyan? Pero baka may iba pang paraan. Yung trabahong yun na nakita kong paraan para hindi tayo maghirap. Marina, yan ba talagang desisyon mo? Ayaw mo ba? Ikaw lang ang inaalala ko.
Owen, mahal kita at mahal ko ang anak natin. Pero nahihirapan na ako. Ang hirap ng sitwasyon natin. Ubus na rin yung ipon ko. Marina, sorry. Ito lang talaga ang kaya ko. Sinubukan ko naman. Huwag kang mag-sorry. Alam kong sinubukan mo. Halos wala ka nang lakas pag uwi sa bahay dahil grabe yung kayod mo sa pamamasada. Kaya huwag kang mag-sorry. Pero naisip ko lang, pwede ba akong bumalik sa dati kong trabaho? Kung hindi ka papayag, naiintindihan ko. Marina. O anak, tahan na. Anak, akin na si baby. Tahan na anak. Shh, 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 shh. Tahan na anak. Nandito lang si mama. Nandito kami ng papa mo. Tama ang mama mo, anak. Nandito lang kami. Owen, si baby ang inaalala ko. Siya ang dahilan kung bakit gusto kong bumalik sa dati kong trabaho. Ayoko matulad siya sa akin. Gusto kong makapag-ipon ng pera para sa future ni baby. Dapat makapag-aral siya kasi hindi sa kinahihiya ko ang trabaho ko, pero kung may magandang oportunidad kay baby dahil nakapag-aral siya, yun ang gugustuhin ko mangyari sa kanya. Yun ang wala kay nanay. Hindi siya naghanda para sa future ko. Naintindihan ko, Marina. Pero ipangako mo sa akin na ako lang ang mahal mo. Ipangako mo. Owen, nung nagdesisyon akong sagutin ka, buo ang puso ko na ibigay sa'yo. Sa'yo lang to. Kahit ang ng isang gabi ang katawan ko ng ibang lalaki, sa'yo lang ako. Papayag na ako. Para sa future ni baby, papayag ako. Kaya ko namang ipikit ang mga mata ko. Kaya kong hindi isipin kung anong ginagawa mo sa trabaho kasama ang mga client mo. Kakayanin ko. Owen, salamat. Basta pangako ko sa'yo, ikaw lang ang lalaki dito sa puso ko dahil mahal na mahal kita. Kayo ni baby ang buhay ko. Papadudot bumalik nga ako sa pagiging bayaran. Si Owen naman ang nagbabantay sa anak namin sa bahay. Ako ang kumakayod literally and para mabuhay kami ng maayos ay lahat ay ginawa ko na. Pinipikit ko lang ang aking mga mata at pinapairal ko ang kasabihang trabaho lang. Walang personalan. At tuwing umuwi na ako ng bahay ay lagi kong pinapaalala kay Owen kung gaano ko siya kamahal at kung gaano ko pinangahawakan ang pangako namin sa isa't isa na mamahalin namin ang bawat isa hanggang sa huli. Sa trabaho kong ito, isang ligo at kuskus lang ng sabon sa katawan ay wala na ang anino ng lalaking gumagamit sa akin sa trabahong pinili ko. Dahil ginawa ko ang pagiging wais ko ay pinagpatuloy ko ang goal ko na magkaroon ng magandang future si baby at kumuha ako ng educational plan para sa kanya at nagbukas ng savings account. Mas mabuting handa ako kesa mauwi sa wala ang pinagpaguran ko. At syempre naging maingat din kami ni Owen na hindi masundan si baby dahil hindi talaga madali ang magpalaki ng bata. Kung magkakaanak man dapat, ang mag-asawa ay dapat na siguraduhin talagang may maayos na buhay ang future ng bata. Pero isang araw ay sumulpot si Nanay Evelyn. Galit na galit ito sa akin at lalo na sa asawa ko dahil nalaman niyang bumalik ako sa trabaho ko bilang taga-aliw, Papa Dudut. Kitang-kita ko ang frustration ni Nanay sa ginawa kong desisyon. Hindi niya matanggap na pinabayaan lang daw ako ni Owen dahil hinayaan daw ako ng asawa ko na magtrabaho. Akala ng nanay na si Owen ang may gusto na bumalik ako sa trabaho. Hindi niya alam na naging desisyon ko ito, Papa Dudut. Marina, mahal. Okay ka lang ba? Medyo pagod pa rin ako. Dahil ba sa… Loko yung lalaking yun. Bakit? Anong ginawa pala sa'yo? Hayok na hayok.
Parang nakalaklak ata ng isang drum ng energy drink. Tumigil ka na lang kaya? Huwag kang magsalita ng ganyan. Napag-usapan na natin to. Naawa na ako sa'yo. Hindi ka naman nandidiri sa asawa mo. Marina naman, kailanman hindi ko inisip ang ganyan. Ganun naman pala eh. Sinasabi ko lang to dahil dun sa customer na yon. Hindi naman ganun parati ang nakukuha ko. Minsan-minsan lang naman ang ganun kaya huwag kang mag-alala sa akin. Marina, ang sa akin lang, kung may ibang paraan na pwede ka nang huminto, pwede ba nating subukan? Sabi ko nga sa'yo, ako na lang. Ako na ang magbebenta ng aliw. May papatol naman sa aking mga bading o kaya matrona. Pwede ko naman pasukin ng ganyan trabaho. Tumigil ka nga. Ako na. Kaya ko to. Marina, naaawa na talaga ako sa'yo. Maliligo lang ako mamaya, tanggal din to. Ayos ka lang ba talaga? Ang sarap upakan nung nakakuha sa'yo kagabi. Hayaan mo na. Malaki naman ang binayad sa akin. Parang may say yung lalaking yun. Mayaman eh. Kung hindi mo ako asawa, sa palagay mo yun ang papatulan mo talaga? Naku, nagsiselos na naman ang mahal ko. Naisip ko lang naman. Ikaw talaga? Basta, tandaan mo parate na pagnanasaan at kung ano-ano ang gagawin nila sa katawan ko, pero ikaw pa rin ang nagmamay-ari ng puso ko't kaluluwa dahil ikaw ang mahal ko. Sino kaya ang bisita natin? Baka naniningil ng renta ng bahay. Sandali lang. Oh, Nay! Napadalaw kayo. Kamusta kayo rito? Maayos naman. Anong maayos? Nakikita mo ba ang mukha mo sa salamin, Marina? Para kang sinipsipan ng lakas. Nay naman. Magandang araw po, Nay. Anong magandang araw? Hoy lalaki, anong ginawa mo sa anak ko? Tingnan mo siya. Kulang na lang tuturo ka na formalin niyang si Marina para manatili ang pagkasariwa niya. Marina, mukha ka ng bilasang isda. Nay, nagpunta ba kayo rito para pagsabihan ako? Matanda na ako, pwede na kayong umalis. Ano bang pinakain ng lalaking to sa'yo? Yang pagmumukha mong lalaki ka? Ginawa mong kalakal ang anak ko. Ginawa mong negosyong katawan ng anak ko. Nay, pwede ba? Tumigil na kayo. Totoo naman ah. Alam mo, Nay, labas na kayo rito. Wala na kayong karapatan pa na pagsabihan ako. Anak pa rin kita. May karapatan pa rin ako. Wala na. Wala na, kaya tumigil ka na. Hindi. Dapat yung lalaking yan ang pinagtatrabaho mo. Yan dapat ang nagbebenta ng katawan niya. Ang laki-laki, walang pakinabang. Tama na pang-iinsulto niyo sa asawa ko. Ginusto kong pagiging bayarang babae kaya huwag niyo siyang pagsabihan ng ganyan. Gusto mo nalang ibilad yung katawan mo sa kahit sinong lalaki para may makain yung kinakasama mo? Nagsalita ang magaling na nanay. Basta ang alam ko, hindi ako tutulad sa'yo na tumanda ng walang direksyon kaya kahit sinong lalaking nang huhut-hut sa'yo ang kinakasama mo. Wala kang respeto! Sige, sampalin mo ako! Sige! Alam mo, lumayas ka na lang. Mahal ko si Owen at wala ka ng pakialam kung ano man ang gagawin ko sa katawan ko para mabuhay lang kami ng pamilya ko. Marina, tama na yan. Umalis ka na! Lumayas ka sa harapan ko! Wala na akong nanay! Nag-aalala lang ako sa'yo! Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo sa akin! Pwede ba? Umalis ka na! Papadudot masakit sa akin ang tagpong yon. Lalo na noong tumalikod na si nanay at lumabas ng pinto. Pero mas mabuti na rin ang ganon, mas mabuti na rin na hindi kami magkaayos ng nanay. At ayaw kong makarinig ng balita sa kanya dahil tiyak na maiinis lamang ako dahil sa mga pinaggagawa rin niya sa buhay niya. Walang pagkakatanda si nanay pagdating sa lalaki. Kaya naiinis ako na pagsabihan niya ako. Kaya ang buhay niya ay hindi niya maayos-ayos. Ayaw kong pinanghihimasukan ng buhay ko. Nagpatuloy ako sa aking trabaho at binibigyan ko ang mga lalaki ng panandaliang kaligayahan. Para sa akin ang pagiging bayarang kong babae ay isang propesyon. Ito ang bread and butter ko at panatag ako na okay lang sa asawa kong si Owen ito. Kahit alam kong masakit para sa kanya na isipin na iba't ibang lalaki
ang kasiping ko tuwing sinasabi kong magtatrabaho na ako. Alam niyang may ibang labi ang dumadampi sa mga labi ko. May ibang kamay na humahawak sa lahat ng parte ng katawan ko. Maraming beses kahit na hindi niya sabihin na nahuhuli kong umiiyak si Owen dahil sa naging trabaho ko. Pero wala naman siyang dapat na ipag-alala. Kung mabait lang ang customer, hanggang sa bagay na yun lang ang namamagitan sa amin ng mga kliyent ko. Nagtatrabaho ako at ginagawa ko ng maayos ang trabaho ko. Kung may rating sheet, gusto ko na 5 stars ang rating ko. Seryoso, Papa Dudut. Tinitingnan ko talaga na isang seryosong trabaho ang pagbibigay ng aliw at wala akong pakialam sa mga sasabihin ng ibang tao. Dahil wala naman silang ambag para maging mabuti ang buhay namin ng pamilya ko. Ang kaya lang nila ay ang mangutya at manghusga. Hindi nila alam kung ano ba ang kwento sa likod nito. Kung anong hirap ang pinagdadaanan ko sa pang-araw-araw para lamang maitaguyod ang pamilya ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating ang araw, Papa Dudut, na ang nararamdaman kong nagsiselos na si Owen sa mga customers ko at eto parati ang naging topic ng aming pag-uusap. Iba na ang trato niya sa trabaho ko. Feeling niya ay nakakaramdam ako ng sobrang saya sa mga customers ko kesa sa kanya. Walang araw na hindi ko pinagsasabihan si Owen na gamitin man o pagsawaan man ng mga lalaking sumisiping sa akin. Ang katawan ko ay hindi pa rin nila makukuha ang nakukuha kong kaligayahan kapag si Owen ang umaangkin sa akin. Dahil tuwing kaming dalawa lang ang nagsasama sa kama, ang ginagawa namin ay isang pag-ibig. Sa kanya ko nararamdaman ang tunay na kasiyahan, Papa Dudut. Pero araw-araw ay lumalaki at dumarami ang insecurities na nabuo kay Owen. At hindi ko naman siya masisisi. Ayaw kong ipagwalang halaga ang nararamdaman niya. At tuwing nasa kama na ako kasama ang isang customer ay parang nakatingin sa akin si Owen. Nakikita ko ang mga mata niyang umiiyak habang ginagawa ko ang bagay na dapat sa kanya ko lamang ibinibigay. Pero eto na ang trabaho ko, dito kami nabubuhay. Dito ako kumikita. Ito ang trabahong alam ko. Kung may naman ako sa nanay ko, ito yung pagiging bayaran. Tagabigay ng aliw ang naman ako. At hindi ko kinakahiya ito. Sa isip ko siguro hindi sasang-ayon ang iba sa akin, pero dahil ito rin ang paraan noong ng nanay ko na mabuhay kami ay ito na ang kinalakhan namin na ginagawa niya ay nananalaytay na siguro sa dugo ko ang pagiging ganito. Wala na akong pakialam sa mga sasabihin ng iba maliban kay Owen. Nadudurog ang puso ko kapag siya na ang pupuna sa trabaho ko. Marina? Sorry. Lasing na siguro ako. Naku, marami na nga tong nainom mo. Ano bang problema? Marina, pwede bang tumigil ka na sa trabaho mo? Owen, napag-usapan na natin to. Hindi ko na kaya. Pangako, ako nang bubuhay sa anak natin. Maghahanap ako ng matinong trabaho kahit hindi ako magpapahinga. Pag-usapan natin to bukas. Lasing ka na, magpahinga ka muna. Kaya ko pa. Alam kong sinasabi ko. Marina, ako ang lalaki. Ako dapat ang bumubuhay. Nagtatrabaho ka naman. Matino ka namang asawa. Hindi ako nagrereklamo. Sige na. Itigil mo na yung trabaho na yan. Ako na ang magbebenta ng katawan ko. Owen! Ang hirap na, Marina. Hindi ko na kaya. Masakit isipin na pinapaubaya kong gamitin na kung sinong lalaki ang asawa ko para lang sa pera. Hindi ko na kaya talaga.
Ako na lang! Ako na lang ang magtatrabaho! Ano ka ba? Hindi ko rin kakayanin. Bakit ba tayo dumating sa ganito? Ganito ba talaga kapag mahirap? Ganito nga, pero ayoko talagang gumaya ka sa ginagawa ko. Marina, hindi ko na kayang tiisin to. Hindi ba pamilya tayo? Sa hirap man o ginhawa, kailangan nating tiisin. Basta ang importante, mahal natin ang isa't isa at may tiwala tayo. Pero masakit talagang isipin na hinahayaan lang kitang galawin ng iba. Basta trabaho lang ang lahat. Kaya nga, pwedeng ako na lang, imbis na ikaw. Dapat sa akin na matapos ang ganitong gawain. Ang ganitong trabaho. Alam mo naman, di ba? Hindi sa kinahihiya ko to. Pero kung may iba lang din akong mapagkukunan ng pera para magkaroon ng maayos na buhay, tsak hindi ito ang pinasok kong trabaho. Marina! Sige na, matulog ka na. Magpahinga na tayo. Tabihan na natin ang anak natin sa pagtulog. Ayaw man ni Owen ay nagpatuloy pa rin ako sa aking piniling propesyon. Sa trabahong minana ko kay nanay. Halos 1 taon ding wala akong balita kay nanay simula noong pinagtabuyan ko siya sa bahay nang awayin niya si Owen. Sa pag-aakalang si Owen ang may gusto na ipagpatuloy ko ang trabahong ito. Nabalitaan ko isang araw na may sakit pala si nanay. Noong akala kong ayaw ko na siyang makita, sarado na ang puso ko sa kanya, ay isang malaking kasinungalingan pala yon. Mahal ko ang nanay ko at gusto ko siyang alagaan at kupkupin. Kaya pinuntahan ko si nanay sa tinitirhan niya. Awang-awa ako sa itsura ng nanay ko, Papa Dudut. Nasabi ko sa sarili ko na ang sama ko sa kanya. Siguro hindi lang magkatagpo ang mga prinsipyo namin sa isa't isa. Pero alam namin na nag-aalala kami sa bawat isa. Gusto namin na malagay sa tamang landas, sa tamang lugar, na hindi napapahamak at walang nangahamak. Nasabi noon ng nanay na sobra ang panliliit sa kanya ng mga tao na akala niya ay kaibigan niya noong pumasok siya sa ganitong klase ng trabaho. Pero noong nagkapera siya ay unti-unti ring lumapit sa kanya mga ito, pero noong nawala ang kinang niya, nawala din ang mga kaibigan niya. Kaya naiintindihan ko rin si nanay na kumakapit siya sa isang lalaki para maramdaman niya ang kaligayahan na may buhay pa rin siya, may nagmamahal pa rin sa kanya. Para kasi sa kanya ay hindi niya kailanman makokontrol ang mga anak niya para mahalin siya dahil tulad niya nakikita niyang may sarili ring buhay ang mga anak niya. At tama nga naman, may sarili akong buhay at ako ang gumagawa ng diskarte kung ano ang mangyayari sa akin. Naintindihan na rin ni nanay ang tungkol sa trabaho ko at ang naging takbo ng pagsasama namin ni Owen. Ang gusto niya lang na sana ay hindi ako mapahamak. At tuwing tapos na ang trabaho ko'y nayayakap pa rin niya ako. Nayayakap niya ang anak niya. Owen, ikaw na muna bahala dito sa bahay ha, sa anak natin at kay nanay. Ihahatid na kita sa club. Hindi na, kaya ko naman. Sure ka ba talaga? Ito naman, ako pa ba? Basta ikaw nang bahala dito. Sige. Marina! O Nay! Nay, dahan-dahan lang. Okay lang ako, kaya ko naman. Nay, sana dito na lang kayo sa sala. Ibaba na lang natin yung higaan nyo. Mas mabuti na rin to, may exercise ako. Ayan ka na naman. Mas mabuti yung safe ka. Dito ka na sa baba. Owen, kunin mo na yung higaan ni nanay. Sige, mas tamang dito ka na sa baba, Nay. O siya, kayo talaga. Salamat, Owen. Nay, dapat alagaan mo ang sarili mo. Oo naman, anak. Ikaw, dapat alagaan mo ang sarili mo. Alam mo, nag-aalala ako sa trabaho mo. Nag-iingat naman ako, Nay. Kaya huwag kang mag-alala. Ako pa ba? Kayang-kaya ko to. Kabisado ko na to. Anak,
Oh, Nay, bakit umiiyak ka? Sorry. Bakit naman? Dahil dito. Kung naging mabuting nanay ako sa'yo, sana hindi mo na na-experience ang ganitong trabaho. Nay, okay lang ako. Wala kang kasalanan. Hindi. Anak, kung naging wise lang ako, nabigyan sana kita ng magandang future. May mga bagay lang na hindi natin hawak. Huwag mo nang isipin. Sa ngayon, isa lang ang alam ko. Hihinto ang ganitong trabaho sa akin. Ako ang huling prosti sa pamilya natin. Ayoko maranasan ng anak ko ang naranasan ko. Yun ang importante, Nay. At ang gumaling ka na. Kaya huwag ka na mag-guilty. Naiintindihan ko ang lahat, okay? Payakap nga. Marina, ihahatid na kita. Mapilit tong asawa ko, Nay. Sige na, magpahatid ka na kay Owen. Ako nang bahala sa bahay at sa apo ko. Sige, salamat, Nay. Papa Dudut, eto po ang buhay ko. Isang tagabigay ng panandaliang aliw sa gabi ng nilalamig na mga katawan ng isang lalaki. Sa trabahong tingin ng marami ay isang trabaho ng taong tamad at gusto lamang humilata sa kama. Sa totoo lang ay hindi po madali ang trabahong ito. At sana'y huwag namang basta-basta husgahan ng tao ang tulad namin ng nanay ko. Tulad ng maraming manggagawa na pumapasok sa kanilang mga opisina o sa angmang lugar para kumayod at kumita, ang isang prosti naman ay manggagawa rin na kumakayod para kumita ng pera at magkaroon ng buhay na may dignidad. Ang importanteng nakikita ko ay wala akong inaapakang tao sa pinasok kong trabaho at hindi ako nagnanakaw. Nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil umayos na ang lagay ng nanay ko at sa ngayon ay nagbabantay siya ng maliit na sari-sari store. Naging libangan niya ito sa bahay at sobrang saya ko rin dahil nakatagpo siya ng isang matinong lalaki. May pangarap kahit matanda na. Isa itong jeepney driver. Gusto niya sana na magsama na sila ng nanay ko pero sabi ni nanay na dito lang muna siya sa bahay hanggang sa 7 years old na ang anak ko. Si Owen naman ay namamasada pa rin ng tricycle at naghahabal-habal sa gabi kung kinakailangan. Nagpa-practice na rin siyang mag-drive ng jeep. Ako ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho sa gabi at patuloy na nag-iipon para sa anak ko. Naisip kong huminto na bago mag-teenager ang anak ko. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at maraming salamat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Marina. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1